Kwento ng uploader ng viral video na ito na si Stephen. Habang nagmamaneho raw siya kasama ang kanyang mga pinsan, may nadaanan silang isang babae at isang lalaki na nagtatalo sa tabing kalsada. Nagbibiroan kami na ba't kayo nakaharang sa kalsada? Yung binabaan ng pasahero is an apartheid. Nung tumagal, yung babae was not okay. Nakita ko yung facial expression niya, yung body language niya. She was uneasy. Bilang isang trained martial artist, si Stephen mabilis na nakaramdam na may kakaiba sa pagtatalo ng dalawa. He was trying to check in yung babae pero ayaw ng babae. Ano yung mga days? Matay, okay ka lang? Ate, okay ka lang? Hindi na namin, ate, okay ka lang. Nilakas ko na lang kasi para si ate din alam niya na may babae dito, hindi mo kailangan ding matakot. Ano nangyari? Ang babae umiiyak at takot na takot. Anong ginawa sa'yo? Abante ka na. Abante na. Abante ka na. Pero nang binabaraw ito ni Stephen at ng isa pa niyang pinsan, ang lalaki tumakbo palayo. Kilala mo ba yun, ate? Kilala mo ba yun? He found the guy na nag-offer ng trabaho. Hindi lang sila nag-meet doon sa website online, but also she was looking for a job. So may ganung factor. At dito na raw pinaubayan ni na Stephen ang sitwasyon sa mga pulis. Kilala ka ba niya? Sinubukan ding hanapin ng Good News team ang babae na nasa video. Pero hindi na raw nakuha ni na Stephen ang pangalan at numero nito. Sa mga ganitong klaseng eksena, nakikialam ka rin ba? Yan ang aalamin natin sa ating eksperimento. Ang kunwaring eksena, mag-isang nakatambay sa pampublikong lugar ang ating kasabwat na babae. Nang ang kasabot naman nating lalaki, kunwaring makikipagkilala at yayayain pa siyang sumama sa kanya. Para sa kaayusan ng magiging social experiment, may nakaabang din ang Good News na security personnel. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga tao sa paligid nila? Lights, camera, action! Hello, excuse me. Mag-isa ka lang? Gusto mo ng work? Hindi. Ano bang work yan? Meron akong i-offer sa'yo dito lang malapit na sa hotel ko. Baka trip mo ta? Ayoko, kuya eh. Hindi, dito lang mo. Di ba inaantay rin ako, kuya? Sige na. Ayoko, kuya. Ang babae at lalaki na nakikita ang eksena, tila nababahala na. Hanggang ang ating kasabwat na babae, lumapit na sa kanila. Naman dito. Hindi, promise, matatanggap ng agad. Hindi, nag-a-apply yan. Nag-a-apply sa amin nung isang araw. Ayaw nga niya eh. Alam mo pa yung ginagawa mo? Hindi, kakilala ko yan, nag-ano yan dito. May ako niya. Tignan mo, sabi niya ayaw nga niya. Ba't ano pang mali? Kapinilis yan, alam mo ba yan? Kuya, alam mo, antay-bastos mo yung ginagawa mo, alam mo yon? Kilala ko yun, ba't mag-security pa? Kuya, kakilala mo, ba't nakakakot sa'yo? Kung nakakilala mo. Andyan lang yung barangay ng Marikina Heights, so tara doon tayo mag-anuhan. Hep, hep, hep! I-reveal na natin ang tunay nating ganap. Social experiment na po yung nangyari kanina. Nakatagin po namin po. Sorry po. Iba na po yung approach ng lalaki sa kanya. Criminology student kami. So, syempre nasa puso namin na kapag may humingi ng tulong, tutulong kami. Pag ganun, wag matakot humingi ng tulong. Sa susunod naman na eksena, ang kasabot nating babae susubukang hindi humingi ng tulong sa iba. Meron pa rin kayang mangingialam sa kanila? Mag-isa ka lang? Gusto mo ng trabaho? Anong trabaho ba yan? Hindi, dito lang sa may hotel ko. Tama ka lang sa Hindi ko rin naman sasabihin yung trabaho. Sige na. May inaantay lang ako dito, kuya. Sa hotel lang naman yun eh. Bigla ko lumalapit dito. Ba't ba namimilit ka? Ang mga nagtitinda, hindi na naiwasang mangialam. Bakit? Hindi po, may inaantay lang ako dito. Bigla-biglang lumalapit Di ba to. nag-chat nga tayo? Nag-chat, may inaantay ako dito. Wait lang. Dito ka na lang. Hindi ka kilala ko yan.
Kilala mo ba siya? Hindi po. Tawag ko ng barangay. Nasasaktan na ako ah. Kuya, wag ko. Hindi po, bigla-bigla na nga lang naghanap yung dito eh. Dito ka lang. Kuya, wag ko. Naku, bago pa tumawag ng barangay, social experiment lang po. Sir, ma'am, sorry po. From GMA po kami. Social experiment lang po ito. Pasensya na po. Kahit alam ko po sa sarili ko na bakla ako, kaya ko po maging lalaki basta pag alam ko may mali ako nakikita. May anak po akong babae, syempre ayoko naman po masaktan. Ayon din sa eksperto, ang ganitong klaseng sitwasyon maaring magdulot ng post-traumatic stress disorder o PTSD. Meron din tayong mga set of symptoms na nagkakaroon sila ng intrusive thoughts or mga nightmares tungkol sa event. We would also see symptoms of avoidance. Umiiwas na tayo, gumagawa tayo ng paraan para hindi maka-remind tayo sa mga ganyan na sitwasyon. We also see hypervigilance, so on guard sila lagi, ready for battle sila. Sometimes they talk about nakainom naman siya. Sometimes she was the one who initiated the date. Pero at the end of the day, nobody is asking, why did he assault her? Why did he do it even without her consent? Ayon sa District Women and Children Concern o DWCC, maging maingat sa pakikipagkita o pakikipagkilala sa taong hindi mo lubusang kilala. Huwag basta makipagkita sa ka-text o ka-chat, lalo na kapag hindi mo naman siya kilala. Kung makipagkita man tayo ay magpaalam tayo sa ating magulang o mga kamag-anak para just in case alam nila kung saan tayo hanapin. At kung isa ka naman sa makakasaksi ng ganitong eksena, maaring tumulong pero mas mabuti kung tumawag ng saklolo. Mga kapuso, maging mapagmatyag sa paligid. Huwag basta-basta magtitiwala. At kung may nasaksihang ganitong eksena, tumulong sa abot ng makakaya. Wag na po.